Hello! Napakagandang araw po nitong araw na ito. Di ba ho? Bagamat gabi na dyan sa Pilipinas, sa amin hapon pa lamang, napakaganda pong balita. Binasura po ng kataas-taasang hukuman ang petisyon na isang guro sa ngalan ng Malacanang Senate na ideklara na lehitimong Senate Pro Tempore at Acting Senate President itong si Gatchalian at ang mga kasama niya sa BBM 11+1. Ibinasura po yung petisyon na humihingi na ideklara na legal na Senate President, Acting Senate President at Senate Pro Tempore si Gatchalian at ang kanyang mga kasama na si Erich Sylvester, the American law bender, bilang di umano ay chairperson ng Committee on Blue Ribbon na tinatawag nating Red Ribbon. Napakagandang balita po ito. Dahil bagamat humingi sila ng basbas sa Korte Suprema na sila ang legal na liderato ng Senado, ibinasura ng Korte Suprema. At dahil ibinasura ng Korte Suprema yung ganyang petisyon, walang basbas na legal ang Malacanang Senate at walang basbas na legal na acting Senate President at Speaker Pro Tempore itong si Gatchalian at ang kanyang mga kasama. Totoo po. Ang dahilan ay dahil no standing yung petitioner. Pero wag po kayong magkakamali. Nung kami po ay naghain ng petisyon para ibasura yung impeachment complaint laban kay dating Chief Justice Hilarion Davide, wala rin po kaming personalidad noon. Dahil hindi naman kami yung ini-impeach. Okay? Kami mga concerned citizens lamang. Pero anong sabi ng Korte Suprema? Sa kauna-unahang pagkakataon, kaso ko po yan, Francisco versus House of Representatives. Ang sabi nila, kaming mga ordinaryong mamamayan, merong citizen standing para magdemanda kapag merong labag sa saligang batas o para sa mga gawain na kahit anong sangay ng gobyerno na labag sa saligang batas. At dahil kami ay kinilala na mayroong citizen standing, rinisolba ang aming petition at sinabi mali ang ginawa ng Kamara de Representante dahil yung pangalawang impeachment labang kay Hilarion Davide na pinamunuan nitong Gibo Maltese citizen Teodoro ay labag sa saligang batas dahil ito'y hinain sa loob ng isang taon na pinagbabawal. Dahil alam naman natin na sa isang taon, ang isang impeachable official ay pwede lang magkaroon ng impeachment complaint once, not twice. So, anong pagkakaiba nung panahon na kami ay nagdemanda bilang ordinaryong mamamayan at itong school teacher na nagdemanda para kilalanin na legal sila Malacanang Senate? Wala po. Sa totoo lang, kung gustong iresolba yan ng Korte Suprema, dapat na resolba yan dahil kami, nung panahon ni Hilarion Davide, wala naman kaming pakialam dyan sa impeachment ni Hilarion Davide. Hindi naman kami ang ini-impeach. Hindi naman kami mambabatas na mayroong personalidad.